May lamat ba ang mag-amang Duterte kay Atty. Harry Roque? Bakit walang tiwala kay Roque? Bakit na kahit ipilit daw ni Harry Roque ang kanyang sarili ay kung ayaw ng dating Pangulo ay wala siyang magagawa? Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, bakit may pipilit sa sarili mo? Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Ano itong nangyayari mga kaibigan sa panig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig Netherlands? Bakit nagkakaroon ng mas malaking problema? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Posibleng mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tumangging maging abogado si dating Presidential Spokesman Harry Roque sa International Criminal Court. Kinwestiyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kung bakit ipinipilit ni Roque ang sarili para maging abogado kahit tinatanggihan na ng dating Pangulo. Alam nyo, kahit ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit sa sarili mo? Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. May lamat ang mag-amang Duterte kay Harry Roque? Bakit wala silang tiwala kahit pinipilit ang sarili ni Harry Roque? Alam mo bang minsan sa mundo ng politika, mas matindi pa sa teleserye ang mga kaganapan. May mga eksenang akala mo'y tapos na, pero biglang may plot twist na magpapatong sa'yo. Bakit? Ganyan ang kwento ngayon na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque. Pero teka, bakit parang hindi buo ang tiwala ng mag-ama kay Roque? Sa unang tingin, parang perpekto ang kombinasyon. Si Roque, isa sa 5 Filipino lawyers na kinikilala ng International Criminal Court, at si Duterte na naharap sa kaso tungkol sa kontrobersyal na war on drugs. Pero bakit tila nagdadalawang isip ang mag-amang Duterte na kuhanin si Roque bilang abogado? Loyal naman si Roque, di ba? Ganito ang iniisip ng karamihan. Matagal nang kakampi si Roque ng dating Pangulo. Palaban, maingay at walang inuurungan. Pero kahit ganito pa katindi ang suporta ni Roque, bakit tila hindi siya ang unang pinili para sa napakalaking laban sa ICC? Sabi ni Roque mismo, hindi ko ipipilit ang sarili ko kung ayaw nila. Kahit si dating Pangulong Duterte pumili sa akin, kailangan pa rin ng basbas ni VP Sara. Sandali, bakit kailangan pa ng basbas ni VP Sara Duterte? Hindi ba't si Roque ay tagapagsilta ng kanyang ama noon? Pero ito ang mas matinding tanong. Ayaw ba talaga ng mag-ama kay Roque? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa isang Facebook Live noong March 20, sinabi ni Roque na hindi niya pipilitin ang sarili niya sa pamilyang Duterte. Pero kung ganoon, bakit parang mas pabor kay Panelo ang dating Pangulo? Ayon pa kay Panelo sa Telradyo Serbisyo, dito lang March 28, posibleng mismo na ang dating Pangulong Duterte ang tumangging maging abogado si Roque. Ito na ang tanong na bumabagabag sa marami. Ano ang dahilan?
Dahil ba sa taktika ni Roque? Maaring ang estilo ni Roque ang dahilan. Kilala siya sa pagiging diretso at palaban. Isang katangian na tila minsan ay hindi swak sa diskarte ng pamilyang Duterte. Pero teka, kung hindi si Roque, sino? Panelo. May ibang kandidato ang pinagkakatiwalaan ba? Alam naman natin ang mga banyagang attorney na sila ang bumubuo ng legal team ng dating Pangulo. Pero dito lumalalim ang misteryo. May lamat ba ang relasyon nila? Ito ang tanong na walang direktang sagot. Pero bakit big deal ito? Simple lang. Ang laban sa ICC ay hindi lang personal na laban ni Duterte. Ito ay laban ng buong bansa sa mata ng pandaigdigang hustisya. Ang maling abogado ay maaaring magdala ng malaking kapahamakan. Kaya kahit si Duterte, nag-iingat sa pagpili. Bakit si Sara ang may huling salita? Dahil si Sara ang may hawak ng impluwensya ng politika ngayon. Bilang Vice Presidente, mas malaki na ang papel niya sa estratehiya ng pamilya. Pero ang tanong, ano ba talaga ang dahilan kung bakit tila malamig ang mag-ama kay Roque? Dahil alam naman natin ay hindi magawang harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Kaya bakit siya magtatanggol ng isang akusado kung siya mismo ay hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili? May tinatago ba o may mas malalim na plano? Posible bang hindi tayo alam? May mga usap-usapang hindi nagustuhan ng kampo ni Duterte ang mga kilos ni Roque noon, pero wala pa rin kumpirmasyon. Kaya naguguluhan ang publiko. Have mercy, O God. Gawa 4 verse 12. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Kaibigan, sa gitna ng ingay ng politika, kapangyarihan at pagkampi sa iba't ibang kampo, isa lang ang sigurado, ang tanging kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Hindi si Roque, hindi si Panelo, at hindi ang mga sinumang abogado ang magbibigay ng tunay na hustisya at katarungan sa buhay na ito. Ngunit bakit tila maraming tao ang patuloy na nagtitiwala sa tao kaysa sa ating Panginoon Diyos? Sa pagnanais nating humanap ng tagapagtanggol at tagapagligtas sa mundo, madalas nating nakakalimutan na ang tunay na tagapagtanggol ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya lamang ang makapagbibigay ng ganap na hustisya, hindi lamang sa korte ng tao kundi sa trono ng langit. Maraming beses sa ating buhay, kaibigan, na naharap tayo sa mga sitwasyong kung saan kailangan nating pumili kung kanino tayo magtitiwala. Si Duterte ay kailangan pumili ng tamang abogado sa laban sa ICC. Pero ikaw, kaibigan, sino ang pipiliin mong tagapagtanggol sa buhay mo? Ang katotohanan ay ganito. Hindi tao ang magbibigay ng walang hanggang kaligtasan. Hindi abogado ang makapagliligtas sa atin mula sa hatol ng kasalanan, kundi ang ating Panginoon Jesus. Si Jesus lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay. 1:14 verse 6. Purihin ang ating Panginoon Diyos at ito ang ating pagninilay. Sa gitna ng mga desisyon mo sa buhay, kaibigan, kanino ka mas nagtitiwala? Sa sarili mong lakas o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus? Paano mo ipapakita sa iba na ang ating Panginoon Kristo ang tanging tagapagtanggol ng ating kaluluwa? Handa ka bang ipaglaban ang pananampalataya mo tulad ng ipinaglaban ng ating Panginoon Jesus ang kaligtasan mo? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ikaw lang ang aming tunay na sandigan. Tulungan niyo po kaming huwag umasa sa kapangyarihan ng tao, kundi sa iyong walang hanggang biyaya. Ipaalala niyo po sa amin na walang ibang pangalan na makapagbibigay ng kaligtasan, kundi ang pangalan mo lamang. Ang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagtatamasa mo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.